Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 2, 2026, Huwebes o Huwebes Santo sa paghahapunan ng Panginoon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Exodo chapter 12 verses 1 to 8 and verses 11 to 14. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit ng pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangan ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan at sa kinagabihan. Sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ng iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang libadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ng lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At pururusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang rin ninyong magpakailanman bilang pista ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo ng Huwebes Santo o Holy Thursday, at sa araw na ito magaganap po ang pagtitipon-tipon ng lahat ng mga kaparian sa pangunguna po ng mga obispo sa kanilang mga dioceses. At dito siyempre as pangunguna ng ating arsobispo na si Advincula. Dito ay magkakaroon ng pagsasariwa ng amin pong pangako na pagsunod sa ating obispo. Kung kaya inihiling po na isamahan kami sa pagdarasal sa aming pagpapanibago o pagsasariwa ng aming pong sinumpaan, na tungkulin bilang mga paring maglilingkod sa simbahan na itinatag ng ating Panginoon. At sa unang pagbasa, sa tulong ng gabay ng aklat ng Exodo, maganda po na mabuhay natin ulit yung diwa ng pagtutulungan, diwa ng pagbibigayan. Sabi nga dito ay meron silang pagdadaanan, sila po ay ilalabas na ng Panginoon mula sa Ehipto, kung saan dito naranasan nila ang pang-aalipin. Kumbaga, madalian at dali-dali itong gagawin. Kaya hindi na pwede yung marami pang kuskus balungos, marami pang mga mga bagay na hindi naman na importante. Kaya may instruction paano kakain,
At syempre, maganda po yung diwa na mag-share, no? Yung hindi kayang umubos ng isang kordero ay ibahagi ito sa isang pamilya na hindi rin kayang umubos ng isang buo. At maganda po, no, yung diwang yan na ngayon din ay pagdiriwang din natin sa araw na ito yung huling hapunan na ginawa ni Kristo sa kanyang mga alagad, at ito yung ating pinanggagalingan ng ating sakramento ng banal na Eucharistia, kung saan ibinigay ni Kristo ang kanyang sariling katawan, ibinigay niya sa kanyang mga alagad, at ang panawagan din ay gawin ito sa bilang pag-alaala sa kanya. Ito yung diwa ng tunay na sakripisyo, yung pagbibigay na sabi nga, pagbibigay ng ayon sa kakayanan at hindi napipilitan, kundi kusa at bukal na loob na pagbabahagi ng kung anumang meron tayo, na mas kailangan umiral sa panahon ito ng krisis. Maraming tao sa buong mundo apektado ng krisis na ito, kung kaya nawa, no, makita natin yung panawagan na pagtutulungan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kung anong meron tayo. So muli, ako rin po ay humihiling sa inyo ng panalangin, kasama po ng lahat ng mga kaparian, na lalo tigit ang mga may pinagdaraanan, ang mga pinanghihinaan sa kanilang pagiging pari. Ipagdasal niyo po kami upang kami ay patuloy na maging karapat-dapat sa paglilingkod sa simbahan itinatag ng ating Panginoon. Muli po, sa mapagpalang araw ng Huwebes Santo sa inyong lahat.